Mga kababayan, meron ho tayo ngayong pinaka-latest na update dito po sa Tropical Storm Maymay at kasama ho sa ating i-monitor ngayon ito pong Typhoon Dolphin. Tumaas ho ang tsansa na pumasok na ito sa loob ng ating PAR ngayong gabi ho ng Miyerkules o bukas ho ng madaling araw ng Huwebes. At kapag nakapasok na sa PAR, tatawagin ho yung bagyong Neneng, pang-14 na bagyo ngayon pong 2026 at pangatlo naman ngayon pong Agosto. Alamin din natin yung mga lugar pa rin po na nakataas sa signal number 2 hanggang signal number 1 dahil po sa tropical extension po ng hangin ng bagyong Maymay. Pero bago ho natin ipagpatuloy, i-share nyo ho yung update natin kasi para malaman ng mga kababayan natin kung ano na nga bang update sa lagay ng ating panahon. So huli hong namataan, ito pong Tropical Storm Maymay, 145 kilometers west of Sinait, Ilocos Sur. Nakita naman natin nagkaroon ito ng pagtama dito po sa La Union area at ngayon sinusunod naman ito ang ilang bahagi po ng Ilocos Sur. Sa ngayon, tinataglay po nito ang hangin na umabot na po sa 75 kilometers per hour. Malapit po sa may sentro at may bugso naman ho na umaabot sa 90 kilometers per hour. Ang pagkilos niya medyo mabagal pa north-eastward sa bilis po na 10 kilometers per hour. Kapag mabagal po ang pagkilos ng isang sama ng panahon o isang bagyo, mas magbibigay ito ng maraming mga pag-uulan sa mga lugar ho na kanyang dadaanan o maapektuhan. Mamaya tignan natin yung mga susunod na lugar na madadaanan nito. Pero bago yon, alamin muna natin yung mga lugar na nakataas po sa wind signal number 2. Ang signal number 2, ito tutukan po natin. Nakataas pa rin po sa southern portion po ng Ilocos Norte. Kasama po ang Ilocos Sur, northern and central portion po ng La Union. Kasama din po dyan ang northwestern portion po ng area ng Pangasinan, Abra, western portion po ng Kalinga. Kasama rin po ang western portion po ng Mountain Province. At yung mga lugar ho na yan talagang apektado ng signal number 2. Kasama din ang northwestern portion po ng Benguet. At kung makikita nyo, ang signal number 2, merong warning lead time na 24 hours. At nagtataglay ng hangin, medyo may kalakasan, 62 to 88 kilometers per hour. Pero like ko sinasabi, hindi na ho yan lalakas sa pagiging severe tropical storm or category 3 na bagyo. Hanggang category lamang yan na 2, o hanggang tropical storm. Ngayon, isunod natin yung mga lugar naman na nakataas po sa signal number 1. Medyo marami yung mga lugar na ito. Kasama sa signal number 1 ang nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, the rest po ng La Union, the rest ng Pangasinan, Apayao, the rest po ng Kalinga, the rest po ng Mountain Province, Ifugao, kasama ang nalalabing bahagi ng Benguet, Mainland, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion po ng Zambales. Kasama rin sa signal number 1 ang northern portion po ng Tarlac. Signal number 1 din sa northern portion po ng Nueva Ecija. At ito po, northern and central portion po ng Aurora. Ang signal number 1 natin, medyo mahina naman yung hangin yan. Yan meron lamang 39 to 61 kilometers per hour ho na lakas ng hangin. Kung napapansin nyo, yung mga kulay asul na yan, yan po yung mga lugar ngayon na talagang nauulan na dulot po nitong Tropical Storm Maymay. Ngayon, alamin natin, ito munang bagyong papalapit o papasok sa ating PAR. Actually, dinouble check natin mabuti ito nga pong Typhoon na Dolphin na ito. Hindi naman ito tatama or magla-landfall sa ating kalupaan o sa ating Philippine landmass. Pero ang mangyayari ho dito ay hahatakin niya ito nga pong bagyong Maymay at palalakasin naman niya ang epekto ng habagat. Ang mangyayari, ikakalat niya yung pinakahangin ng habagat at kahit ng silangang bahagi ng Visayas at Mindanao ay sobrang maapektuhan. Pansinin niyo yung mga hangin na yan na gumagalaw, hinihigo po yan ng Typhoon na Dolphin na nasa labas ng PAR. At ngayong gabi, bukas sa madaling araw, inaasahan ng pagpasok nito bilang Typhoon category o Typhoon Neneng. Ang lokasyon po nito nga pong Typhoon Dolphin dito, tutukan muna natin itong Dolphin, ay 1,670 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. At maintain ho siya sa 155 kilometers per hour na lakas ng hangin at may pagbugso naman na 190 kilometers pa west
northwestward sa bilis po na 15 kilometers per hour ang kanyang pagkilos. Hindi naman ito magtatagal sa loob ng PAR, inaasahan ilang oras lang ito sa loob ng PAR, lalabas din. Pero ang mangyayari, yung habagat, mananatili pa rin po ang lakas. Isingit lamang natin ang habagat ay magtatagal pa ng almost 1 week dahil nga po matagal bago mawala sa ating monitoring system itong typhoon na Dolphin. Ito naman pong bagyong Neneng o Tropical Storm Neneng ay magiging LPA pagdating po ng Thursday, no? Thursday po ng umaga hanggang sa hapon po ng Huwebes. And then pagdating ng Friday, ito ay malulusaw na po. So, ang mangyayari, habagat ang pangunahing weather system na lamang na magpapaulan o magbibigay ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Ngayon, alamin naman natin yung mga uulanin po, no? Lalo na ho bukas ho ng hapon hanggang sa mga susunod na mga araw dahil po sa tropical cyclone na Maymay o tropical storm Maymay. Meron po tayong inaasahan bukas ho ng hapon na 200 mm sa dami ng pag-uulan dahil po sa bagyong Maymay sa Ilocos Sur, La Union at sa May Benguet. Yang mga area kasi na yan, mostly yung pinaka-apektado po ng pinaka-trapo extension po ng hangin ng bagyong Maymay. Bukas din po ng hapon hanggang sa Biyernes po ng hapon, meron naman tayong 100 to 200 mm sa dami ho ng pag-uulan ang aasahan sa may Pangasinan ho, kasama ang Abra, Zambales, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Bahagya naman pong hihina bukas din ng hapon hanggang sa Friday ng hapon na aabot na lamang sa 50 to 100 mm na dami ho ng pag-uulan dyan po sa may Ilocos Norte, parte ho ng Apayao, Nueva Vizcaya, Tarlac, kasama ang Nueva Ecija, Bataan, Pampanga at Bulacan. Bukas din ng hapon hanggang sa Friday, 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at sa May Benguet. Yung mga lugar na binanggit ko dahil po yan sa Tropical Storm Maymay. Ngayon naman, dahil naman sa habagat o southwest monsoon at kitang-kita naman natin, no, yung habagat medyo talagang bumubugso o lumalakas na siya sa kanyang pinakamalakas dahil po yan sa Typhoon Dolphin na nasa labas ng PAR. So, bukas ho ng hapon hanggang sa Biyernes ho ng hapon dahil sa habagat, meron ho tayong moderate to heavy rains na aabot lamang sa 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan. Dito pa rin po, no, sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro. Yung mga lugar ho dyan sa Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon, pwede kayong makipag-ugnayan sa inyong LGU. Maglalabas naman ng post sa update kung may mga pasok pa sa eskwela, no? Kasi kahit po mahinang bagyo lang, tropical storm o habagat, basta tuloy-tuloy ang mga pag-uulan, kino-consider natin na walang pasok yung mga eskwelahan para hindi po mabasa ang mga estudyante. So ito po, Huwebes din ng hapon hanggang sa Friday ng hapon, meron ho tayong heavy to intense rain. Medyo marami ito. 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan, parteng Occidental Mindoro. At meron namang moderate to heavy rains na merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Antique. So ngayon, napapansin natin, bukod ho dito sa epekto ng hanging habagat at itong bagyong Maymay, dalawang weather system na yan na nagpapaulan, parte o kanlurang bahagi ho ng ating bansa. At meron tayong heavy to intense rain bukas ho ng hapon hanggang sa Sabado ng hapon. 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan sa may Zambales, sa Bataan, La Union, Benguet at Occidental Mindoro. Medyo madami yung mga lugar. Kaya ang paalala ko, yung mga low-lying areas, sa mga lugar ho na binanggit ko, pwede ho kayong mag-ingat sa banta ng mga pagbabaha at sa mga landslide prone area. Yung mga nakatira malapit po sa mga ilog, paanan ng bundok, malapit sa baybayin, pwede tayong lumikas. Huwag ho nating baliwalain ang habagat at bagyong Maymay. Ngayon, ito naman. Ito pong typhoon na Dolphin, papasok sa PAR. Nakikita natin ngayong gabi o bukas ho ng madaling araw. Tatawagin naman itong Typhoon Neneng, no? At ito po yung sinasabi natin, saglit lang yan sa loob ng PAR pero lalabas din po. Kita naman natin, ito yung pinaka area of probability ng Typhoon na Dolphin. Yung Dolphin po, para hindi kayo maluto, international name po yan. Pag pumasok sa PAR, bibigyan ng pangalan na Neneng o Typhoon Neneng. So, malakas na agad siya kasi malakas na ito nanggaling sa labas eh.
So ang dapat nating gawin ngayon, i-monitor natin ang habagat dahil ito pong bagyong Maymay, malulusaw din naman ito pagdating po ng Thursday ng gabi hanggang sa Friday. Mawawala din naman yan. Ito na po yung pinaka-pruweba natin. Friday po, Thursdays and Friday, mawawala na ho yan. Ang mag-i-stay ng matagal dito ay ang habagat at ito pong Typhoon Dolphin. Hindi naman automatically mawawala na agad sa ating radar itong Typhoon Dolphin. Malawak ang radius. Nakikita nyo yung umiikot na yan, yung mga spiral clouds na tinatawag natin. Umaabot yan, halos sakop niya ng malaking bahagi ng Pilipinas, kaya nga habagat talagang hinahatak po niya. So yan lang muna ang ating latest na update at maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. I-share nyo yung update natin para din mapanood ng mga kababayan natin. Maraming salamat po.